tingin nyo, yung tunay ha, sa punto, yung tunay na Batanggay nyo, baka ako po yun. Ikaw nga. Baka ako po yun. Dahil taga-Tanaw. Pero lumaki na ako sa Tagaytay, kasama ko po yung pamangkin ko ngayon, pinag-motorcade ko sa maaga pa naman, sa San Jose at saka sa Ibaan. Yung pamangkin ko po ang kasalukuyang gobernador ng lalawigan ng Cavite. Si Governor Atina Tolentino yun. Siguro tagaktak na ang pawis doon. Sabi ko, sumakay ka muna sa pick-up. Bumalik kasi ako sa palengke bago ako dumaan sa katedral. Hinahanap ko rin si Cardinal Rosales. Nandun pala sa isang bahay na retirement center nila. Kapasya lang kumama. Magandang umaga po sa inyo lahat. Siguro po sa mga kapitan natin, hindi lingid sa inyong kalaman, isa po ako sa pinakamagaling managalog na senador. Baka daig ko po yung iba doon. Ang tawag ito sa debate ng balagtasan. Ako po yung, kasama po ako, si Aimee, kami, yung nagpasa ng panukalang batas na naaprubahan na ng Senado, nakapetting sa mababang kapulungan kung paano extend yung term ninyo. Hindi na po December 2025 ang inyong eleksyon, September 2027. So, dalawang taon yun. Dalawang taon kalugit yun. Pagkatapos noon, bago po kami nagkaroon ng break, ano ga ang tawag sa break sa Tagalog? Ano ga, ha? Meron yung hindi pahinga, yung adjournment bago kami tawag sa break. Bago kami nagbakasyon ng kaunti, kampanyahan na, inaprobahan namin yung Magna Carta for Barangay Health Workers. So, next year, yung ating mga BHW na tumulong naman ng pandemic, ay makakatanggap ng honoraryo sa DOH. Hindi kalta sa budget ng barangay yun. Hindi ko sigurado kung 3,000 o 3,000. Dahil yung BHW natin, yung talaga ang tumulong. Diga ho? Yung talaga ang pandemic sila yun. BNS, BHW, of course kayo yun. Ako po ay naririto para manghingi ng inyong tulong. Manghingi ng inyong tulong kung papalarin, ito yung pangalawang termino ko, kung maririnig niyo po, si Senator Tolentino Laang ang nagsasalita patungkol ng madiin sa West Philippine Sea. Ako po yung gumawa ng pinakamahirap na batas, yung Maritime Zones Law, yung Sea Lanes Law na sa palagay ng iba ay hindi dikit sa bituka. Pero ako po ngayon nagsusulong noong pag-aalis ng value-added tax sa kuryente. Alam ko po yung problema ng Batelec, alam ko po yung naging problema sa ibang lugar. At hindi lang yun, pati po yung, may bago akong batas, pirma na lang ni Presidente Marcos ang hinihintay, yung pagbibigay ng diskwento sa internet loan ng mga kabataan. Pirma na lang hinihintay sa lahat ng estudyante. Palagay ko, makakatulong yun kasi ang mga bata natin nag-aaral na sa internet. Digo, doon na nag-aaral yun. So, isa pang batas na naipasa ko ay yung sa motorsiklo. Bago mag-adjourn, wala na yung doble plaka, isa na lang ang plaka sa likuran, para na sa ganun eh, hindi naman kaya ng LTO magawa ng plaka, di isang plaka na lang, para hindi na mahirapan yung ating mga rider. Ako po ay muli, hindi hingi ng tulong bilang isang inyong Region 4A. Kahanggan nyo lang ako. Hindi naman ni tiga Tanawan din, tiga Cavite. Sana po pagka-isa-isahan natin yung mga tiga Region 4A. Matulungan natin. Ang Region 4A po, hanggang ngayon, nangungunang rehiyon sa buong Pilipinas. Matagal na sinasabi na kung yung ating port sa Batangas ay lalong mapausbong. Pero kung may panukala ngayon na magkaroon ng tulay mula Batangas City hanggang Mindoro. Meron po panukala yan. Sa amin po sa Cavite, matapos na po yung plano ngayong Marso, yung tulay mula Naik, distrito po namin, hanggang Maribeles, Bataan. Kadikit na po yun. Ang kinukwento po ng tatay ko, kamag-anak daw namin, yung kahuli-hulihang sumurrender
na general sa Amerikano. Subalit, pinaglalabanan niyan ni General Malvar at nung sinasabi ng tatay ko na lolo na rin namin. Ang pangalan po ng People's Park in the Sky nung araw, Mount Sungay. Yung bundok, yung People's Park. Pero yan po, ang pangalan niya sa libro, Mount Gonzales. Pinangalan po yan kay General Nicolas Gonzales. Si General Nicolas Gonzales ay taga-Tanawan din. Pinag-uusapan po noon sino ang huling sumurrender sa mga Amerikano. Si General Malvar ba o si General Gonzales? Ang sinasabi ng iba ay o araw lang daw po ang pagitan. Subalit, hindi na po pinag-aawayan yan. Kung nauna man si General, nahuli si General Malvar o si General Gonzales, nagpapakita po yan ng mga Batanggenyo ay talagang matatapang. Huli-hulihang sumuko. At hindi po talaga dapat sumuko. Tapos na ho noon. Nandiyan ba si Athena? Jeff? Akala si Athena, kasama niya. Nasaan na sila? So, yun po ay nagpapakita na ang Cavite at ang Batangas ay isa. Si General Gonzales po ay staff ni General Emilio Aguinaldo. Sana po makapasyal din kayo sa aming bagong Kapitolyo. Yung bagong Kapitolyo po ng Cavite sa 13 Martires, ilagay namin doon sa itaas yung balkonahe ni General Emilio Aguinaldo. At lagi ko pong pinagmamalaki na ako po ay may dugong Batangan. Sana po sa mga darating na panahon, ako naman po ilagin yung pinapapanalo din sa Lipa. Sana po matulungan niyo uli ako. Ako po ay nagpapasalamat uli. Hindi lang ako nakadalo noong Barako Festival. Gawa nang nasa Davao kami. Kagabi, tinawagan ako ni Senator Recto. Sabi ko ay ako nadaan sa Lipa. Sila daw ay may hearing kahapon ng PhilHealth. Kaya hindi siya nakatawag. Pero ang sabi ni Senator Ralph, meron pa naman daw mga darating na pagkakataon, magkakatipon-tipon muli din sa Lipa. Napakahalaga po ng Batangas at sana po ay maalala niyo po na merong kayong isang kababayan din na nag-iisang tugtong Batangas, may dugong Batangas, tunay na Batanggenyo siguro. Muli po, sa lahat ng mga kapitan nating narito, maraming salamat po sa oras na binahagi ngayon ngayong umaga. Ako po bagamat hindi rin makakatagal ng kaunti dahil patakbo ako ng yung mga kapitan naman ng Samar, naghihintay sa akin. Tapos bukas ay sa General Santos, sa Danjanga, sa Mindanao. Bukod po sa tulong nyo, humingi rin po ako ng panalangin. So sana po, samahan natin ng dasal ito dahil nakaatang po sa balikat ko mga napakabigat na problema ng ating bansa. Alam nung ibang kapitan na kausap ko kanina yan na nangangailangan ng tugon ko. Siguro hindi araw, baka oras. Pag nalaman nila kung gano'ng kabigat yun, ay baka malula na po kayo. So, hindi ko po babanggitin nyo kahit sa media, hindi ko pa babanggitin yon. Samahan niyo po ng dalangin din ang ating bansa na magkaisa. Napakahirap ganaman yung watak-watak. Lagi na lang na nag-aaway-aaway. Wala tayong mararating noon. Hindi ko? Napakahirap noon. Nakita ko na po lahat yan eh. Nakita ko na po lahat yan. Kung talaga po magtutulungan ng lahat, palagay ko isa sa pinakamaunlad na bansa ang Republika ng Pilipinas. Subalit tayo ay patuloy na nag-aaway-away, nagpapangayan, kaya puro hidwaan, kaya po siguro Pilipinas ay nauunahan. Pero darating po siguro yung panahon na magkakaisa po tayo. Muli po, sa ating mga ginagalang na kapitan, haligi ng barangay din sa Lipa, ito si Senator Tolentino. Magandang umaga po sa inyo lahat at maraming salamat. Kung meron pong gustong magtanong, kaya ko po, teka, panoorin niyo muna rin. Tingin na nito. Panoorin niyo muna ito. Tapos siguro ho, tatanggap ako ng 3 tanong doon sa grupo ng kababaihan. Palagay ko, yun ang pinakamalakas na bumarik dito.
Yung mga yun, kanina ko pa kasama yung mga yan, at saka yung mga nando malapit sa CR. Yan, malakas din bumarik yung mga yon. Tatanggap po ako ng 3 tanong, kahit ano pong tanong, kaya ko po sagutin. So, panoorin niyo muna ito.